Magandang araw mga bata! Ako si Ate Ashley ng Art Technological Institute Education System Incorporated at Work Immersion Student dito sa Quezon Provincial Library. Handa na ba kayong makinig? Ano nga ba ang ating gagawin kung ang isa sa ating mga kaibigan ay may pagkakaiba sa ating mga gusto? Tara! Tunghayan natin ang istorya ng magkakaibigan na sina Popoy, Lira, Arnel at May sa kwentong Palaruang Bahaghari. Kwento ni Mark Norman S. Bocarin at guhit ni Paul David D. Arcos. Ito ang aming palaruan. Matatagpuan ito sa sentro ng aming barangay. Dito, kami ay palaging masaya at masigla. Walang nag-aaway at lahat ay magkakabati. Dito, tanggap namin ang aming pagkakaiba-iba. Palagi kong kasama sa palaruan ang aking dalawang matalik na mga kaibigan, sina Lira at Arnel. Tuwing hapon, pagkatapos gumawa ng takdang aralin, nag-uunahan na kaming makarating dito. Paborito ni Arnel ang kulay pula at kahel na swing. Gustong-gusto niya ang dampi ng hangin habang pinasasayaw nito ang kanyang buhok. Para akong inililipad ng mga diwatang mayroong pula at kahel na mga pakpak. Masayang sabi niya. Paborito naman ni Lira ang kulay dilaw at berdeng siso. Gustong-gusto niya ang pagbaba at pagtaas nito. Para akong matikas na kabalyero, nakasakay sa kabayong kulay dilaw at berde ang buhok at buntot. Masayang kwento niya. Sa akin naman, paborito ko ang padulasang kulay asul at indigo. Gustong-gusto ko ang pakiramdam ng tumudulas ang katawan ko padaos-dos pababa. Para akong binubuhat ng mga asul at indigong alon sa dagat. Ay! Masaya at makulay talaga rito sa aming palaruan. Madalas ay nagugutom kami kapag matagal nang naglalaro. Kaya nagpapahinga muna kami sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Doon namin kinakain ang aming baong merienda. Mayroong isang araw na pare-parehas kaming may mga baong prutas. Nagdala si Arnel ng ilang mansanas. Bigay raw ito ng kanyang ate Yudin. Kasing pula ito ng kanyang suot na headband. May dala namang pongkan sa Lira. Pasalubong daw ito ng kanyang kuya Pat. Kulay kahel din ito tulad ng kanyang bagong sombrero. Nagdala naman ako ng hinog na mangga. Galing ito kay Ninong Jack. Kasing dilaw ito ng aking salamin sa mata. Pagkatapos naming magmerienda at magpahinga, ay babalik kami sa paglalaro. Maglalaro kami ng mahuli-taya, luksong tinik, at ng sili-sili. Minsan naman ay naglalaro kami ng Chinese garter, pamela, o naknungsok baka. Nagpapalitan din kami ng mga bugtong at kwento. Madalas pa ay nagsasali kami ng ibang kalaro dahil mas masaya kapag mas marami. Ay! Masaya at makulay talaga sa aming palaruan. Isang hapon, habang naglalaro sa kulay lilang lambaras, napansin ko ang isa tila malungkot na bata sa ilalim ng puno ng akasya. Tumigil ako sa paglalaro at nilapitan ko siya. Hi! Gusto mo bang maglaro? Tanong ko, pero hindi niya ako sinagot. Mayroon ka bang problema? Muling tanong ko. Tiningnan niya lamang ako at hindi siya nagsalita. Ano ang pangalan mo? Tanong ko. May, sagot niya. Ako naman si Popoy. Bakit ka malungkot? Sabi ko. Ayun na kasi akong kalaro ng mga kaibigan ko. Ayaw nila sa akin dahil hindi raw nila ako katulad. Ayaw ko kasing maglaro ng manika kasama nila. Mas gusto ko ang basketball. Isa pa ay dahil ayaw ko magsuot ng bestida o palda kagaya nila. Mas gusto ko magsombrero at magsuot ng maluluwag na t-shirt at shorts. Ano ba ang mali doon? Huwag ka nang malungkot. Darating din ang panahon na maiintindihan ka nila. Ganyan din kami ng mga kaibigan ko dati. May mga pagkakaiba-iba rin kami, sabi ko kay May. Talaga? Usisa niya. Oo, mayroon akong dalawang matalik na kaibigan, sina Lira at Arnel. Si Arnel ay tumitili kapag naiinis. Mahilig siyang magsuot ng shorts at saka headband. Si Lira naman, mas gusto niya ang tinatawag siyang Aril.
Para sa akin, mayroon kayong pagkakatulad. Mabuti pa siguro ipakilala kita sa kanila, sabi kong alok kay May. Ipinakilala ko si May kina Arnel at Lira, gayon din sa iba pa naming mga kalaro. Medyo nahihiya pa siya sa umpisa, pero kaunting sandali pa nakikitawa na rin siya sa amin. Isinalin namin siya sa aming mga laro noong hapong iyon. Sinamahan namin si May sa paglipad kasama ang mga diwatang may kulay pula at kahel na pakpak. Sumakay kami sa mga kabayong may mga dilaw at berdeng buhok at buntot. Nagpatangay rin kaming lahat sa mga asul at indigong alon. May bago rin kaming natuklasan, ang mga tumatalbog na kulay lilang kabote. Simula noon, lagi na namin sinasama si May sa paglalaro. Sama-sama kaming kumakain ng merienda, naglalaro ng bola, nagkwekwentuhan at marami pang iba. Hindi namin kinakalimutang isama ang iba dahil totoo mas masaya kapag mas marami. Dito sa palaruang bahaghari, kami ay masasaya at masisigla. Walang nag-aaway at lahat ay magkakabati. Dito, alam at tanggap naming lahat ang aming pagkakaiba. Dito na nagtatapos ang ating kwento, mga bata. Kahit ano pa ang ating pagkakaiba-iba, lahat tayo ay iisa ang mundong ginagalawan. Kaya dapat palaging masaya, masigla at magkakabati upang makulay na alaala ang mabuo sa bawat isa sa atin.